Magandang araw mga katsulbam. Kung kayo nanonood ng videong ito, lalo na sa mga mahilig gumala, mag-adventure at mag-unwind sa stress dyan dahil sa trabaho ngunit kaul kayo sa panahon, ito ang swak na swak para sa inyo. Meron tayo ditong kumpleto at detalyadong impormasyon na makatulong para sa pag-budget ng panahon at expenses, ngunit sobrang enjoy pa rin ng one day tour mo sa Dinagat Island. Bago tayo magsimula, paki-like lang, subscribe, comment at hit ng notification bell para sa update. Tara na mga katsulbam, magsimula na tayo. Nakakuha kami ng murang tour package pero doon kami pipick upin mismo sa pier ng San Jose Dinagat Island para mas makamura. Medyo malayo kami sa Surigao City kaya umalis kami sa aming lugar sa Hingog City, Misamis Oriental ng mga bandang 10:30 pa ng gabi kasi umiiwas kami na mahuli sa first trip na 5:30 ng umaga, pero medyo mabilis magmaneho ang dalawa naming kasamahan na nagsasalitan sa pagmamaneho kaya nakuha lang namin ng 3.5 oras ang biyahe. Nakarating kami sa Surigao City Port Area Pier 2 kung saan kami sasakay ng fast craft papuntang Dinagat Island ng mga 2:00 ng madaling araw. Dahil sa sobrang maaga pa, minabutin na lang muna namin na pumunta sa pay parking ng Surigao parking lot para makapagpahinga at iiwan ang sasakyan doon. Ang overnight parking fee nila dito ay 350 pesos. Kung gusto mo ng ilang oras lang iiwan ang sasakyan, magbabayad ka lang ng 50 pesos ng first hour saka 25 pesos na yung succeeding hour. Safe dito ang sasakyan nyo kasi naka-gate, may 24 hours na gwardya at may CCTV camera. Nakakuha kami ng tour package sa J Malls Travels and Tours na malapit lang din sa pier ng San Jose. Mag-accommodate sila para sa grupo, pampamilya, couple o hindi kaya ay solo kayong bumabiyahe. 200 pesos per head ang pamasahe sa MV Vince Gabriel Fastcraft from Surigao City Port to San Jose Dinagat Pier at 210 pesos per head naman ang pabalik sa Surigao City Pier dahil may 10 pesos silang terminal fee per head. Ang kabuuang one day tour package nila ay nagkakalaga ng 1,250 pesos lamang with free meal sa lunch excluded ang bayad sa entrance sa kuweba. Napapaloob sa package nila ang from San Jose Pier para sa grupo, magbo-boat travel passing Hagakak Rock Formation papuntang Barangay Magsaysay, Libyo, kung saan sasakay para sa island hopping, pero wrong timing yung schedule namin kasi merong dalawang bagyo na sina Bagyong Goring at Bagyong Hana kaya hindi pinayagan ng Coast Guard ang J Malls dahil maalo ng dagat at lubang delikado. Sumakay kami sa first trip na 5:30 ng umaga sa MV Vince Gabriel na fast craft papuntang pier ng San Jose Dinagat ng mga 1 oras na biyahe. Paglabas namin ng gate sa pier, sinundo kami ng sasakyan ng J Malls Travels and Tours papunta sa kanilang opisina kasi 7 lamang kami kaya may susunduin pa doon na naka-staycation sa kanila ng mga joiners para mabuo na 14 kami sa kanilang van. Hindi pwede ang boat travel na mas mabilis sana na makarating sa Barangay Magsaysay, Libho, Dinagat na kung saan sasakay para sa island hopping kaya nag-land travel na lang kami ng mga 1 oras. Dumaan muna kami sa Rubinian View Deck na kung saan tanaw na mula dito ang mga magagandang mga isla. Mula sa pier ng Libho, unang pinuntahan namin ang RSG Camp Munting Paraiso Beach Resort sa Plaridel, Libho na kung saan matatagpuan ang isang kuweba. Magbabayad lamang kaya ng 50 pesos per head, pwede na kayong pumasok at mag-swimming sa loob ng kuweba. Kahit hindi kayo marunong lumangoy, walang problema kasi may life jacket naman na ipinasusuot sa inyo. Ma-enjoy mo talaga sa loob ang malamig at maalat na tubig dagat na maganda laro na sa mga turistang umiiwas sa sunburn. Ang susunod na destinasyon naman ay sa Blue Lagoon AO Beach Resort na kung saan doon kami nagsasalo-salo sa libreng pagkain na kasama sa package at pagkatapos ay halos malilito ka na kung anong unahin mo. Kung magsiswimming ba sa sobrang nakabibighaning linaw ng dagat o magpa-picture dahil marami kang pagpipili ang magandang view para sa souvenir na masasayangan ka talaga kung hindi mo susulitin. Mga 1:30 ng hapon, kinakailangan na namin bumalik sa pier ng San Jose para makaabot kami sa 3:30 na alis ng fast craft para hindi kami masyadong magabihan sa pagkuwi.
Pero 4:30 ng hapon ang last trip. Yung ibang mga kasama namin ng mga joiners na iwan doon para sulitin pang mas maraming oras sa pagbabad sa makikinang na dagat. Kasi several days naman yung kinuha nila na package at doon sila sa J-Malls nag-staycation. Kami 1 day package lang kasi balik trabaho na. Mula Blue Lagoon, pumunta kami ng Jilmar's Islet Resort sakay ulit ng bangka para magbihis at quick pictorial. Pagkatapos ng quick pictorial, land travel na naman ulit pabalik sa San Jose Pier papunta sa Surigao City para makauwi na. Maraming salamat mga katsulbam. Hanggang sa susunod na biyahe. Salamat.